Pang-21 Kabanata, Imperyo Romano, Julius Caesar. Sa Aprika, patibayan sa atrisyon. Sa nakaraan, mula Ehipto at pagkatapos ay sa Pontus sa Asia Minor, si Caesar ay bumalik sa Roma para ayusin sandali ang kanyang pamunuan doon dahil nagmamadali siyang sumunod sa Aprika sa mga optimatis. Ang mga optimatis ay nasa pamumuno ni Cato at iba pang mga maimpluwensyang mga Romanong opisyal, general na kumukontra sa kanya, ay lumalawak na ang kanilang impluensya at pagkakaroon ng kaalyansa doon. Kinailangan niyang resolbahin at tapusin ang digmaang sibil na nangyayari sa pagitan ng kanyang pamunuan at ang lupon ng mga optimatis at konserbatibong republikano ng Roma hanggat maaga pa. Pagdating niya sa Aprika, nagkaroon ng digmaan ng tugisan, kung saan ang magkabilaang panig ay nagtaktikahan. May mga menor na mga sagupaan, habang ang magkabilang kampo ay nagpatuloy na nagpalakas ng kanilang mga hukbo sa iba-ibang pamamaraan. Naging labanan ito ng patibayan na kung saan ang hukbong optimatis na sa mga tiyempong iyon ay nakakalamang sa kanilang probisyon ay pinagsikapan nilang patagagalin ang alitan. Ang kanilang taktika ay unti-unti nilang pawalain ang mga probisyon ni Caesar at walain ang kanyang mga pagkukuhanan ng mga kakailanganin ng kanyang hukbo at sa gayon ay mapapahina ang kakayanan ng mga mandirigma nito. Nagkaroon ng bagyo at ilang mga bapor ni Caesar ang pansamantalang nagkanlong sa isang look na nasa kabila ng imos ng kanilang destinasyon. Natiktikan sila ng mga kaaway at sinunog ng mga ito ang mga barkong may lamang probisyong para sa kampong Caesar. Nalaman ni Varus ang nangyari at sinamantala niya ang pagkakataon. Dala niya ang kanyang flotilya at sinlalakay niya ang mga bapor na eskwadron ni Caesar at nabihag niya ang dalawang malalaking bapor. Naiparating ang kamalasang nangyari sa mga bapor kay Caesar at siya'y humangos na tumungo sa daungan ng Leptis na 6 milya ang layo nito sa kanyang kampo. Hinagod niya ang lahat ng kanyang mga bapor doon at sumakay siya sa isang maliit na bapor na brigantina at noong nahanap niya si Aquila, inutusan niya itong ipagpatuloy nito ang kanyang paghabol sa eskwadron ng kaaway. Si Varus, sa panig ng mga optimatis na nalito sa agap at katapangan ni Caesar, ay siya'y nagmabilis na naglayag tungong Adrumetum. Naabutan siya ni Caesar at sa nangyaring sagupaan, nabawi ni Caesar ang mga nabihag ni Varus. Ang iba sa flotilya ng kaaway ay umikot sa Imos at lahat ay nagkanlong sa panloob na pantalan ng Adrumentum. Subalit hindi naitulak ng hangin ang lupo ni Caesar at hindi nakaikot sa Imos, kaya naglayag ito at tumigil sa malalim na bahagi ng laot. Sa madaling araw, nagsindi siya ng sunog sa mga bapor sa loob ng daungan ng Adrumetum at pagkatapos, dahil lahat ng ibang bapor ay tinakasan na o ipinasiksik sa looban ng panloob na pantalan, siya ay bumalik sa kanyang kampo. Sa bapor na nabihag ni Caesar, naroon ang isang Romanong kabalyero na nagngangalang Vestrius at isa pang kabalyerong nagngangalang Publius Ligarius. Si Ligarius ay nanilbihan sa tungkulin sa Espanya noon sa ilalim ni Afranius sa nangyaring digmaan doon sa pagitan ni Pompey at ni Caesar. Sa pagkapanalo ni Caesar, pinalaya niya si Ligarius. Subalit sa halip na tanawin niyang kagandahang loob iyon ni Caesar sa kanya at pasalamatan niya ito, tumuloy si Ligarius sa Gresya at muling nakipanig kay Pompey upang labanan si Caesar. At sa nangyaring digmaan sa Pharsalus, sa pagitan ng kampong Pompey at Caesar, nalupig ang kampong Pompey at si Ligarius ay tumakas tungong Aprika. Doon, nanghiling siya ng kanlungan o asylum kay Varus at pinagbigyan naman siya nito. Sa pagkahuli ni Caesar sa kanya ngayon sa bapor ng kampong Scipio sa ilalim ni Varus, hinusgahan niya si Ligarius na batay sa kanyang kasinungalingan at kataksilan. Siya ay pinatawan nito ng agarang pagkabitay. Sa kaso ni Publius Vestrius, pinatawad ito ni Caesar dahil ang kanyang kapatid
ay binayaran nito ang kanyang buhay sa Roma. At dahil siya mismo ay pinatunayan niyang siya ay kinuha sa armada ni Nasidius ng kampong Pompey noon, kung saan siya ay nahatulan noong mabitay. Iniligtas lamang siya ng hakabutihan ni Varus sa kampong Scipio dahil walang dumating o nangyaring pagkakataon na siya ay makatakas. Kostumbre ng mga mamamayang Aprikano na mag-imbak sila ng kanilang mais sa pribadong mga imbakan sa ilalim ng lupa sa panahon ng digmaan upang masiguro nila ito. Binabantayan nila ito para ipagtanggol mula sa biglaang pagsalakay o pang-aagaw ng kaaway. Noong nalaman ito ni Cesar mula sa kanyang espya, nagdala siya ng 2 lehyon at 1 lupo ng kabalyerya sa kalagitnaan ng gabi at pinapunta niya ang mga ito sa layong 10 milya. Noong nagbalikan ang mga ito, mayroon na silang mga dalang mais na dinala nila sa kampo. May nakatiktik dito mula sa kabilang kampo at sinabihan nito sila Bienos tungkol dito. Noong nalaman ni Labianos ito, siya ay naglakbay sa bundok na dinaanan ni Cesar sa araw na kararaan lamang at doon ay nagkampo siya na kasama ng 2 lehyon ng kanyang hukbo. At doon ay inasahan niyang dadaan muli si Cesar doon para manguha ng mais, kaya araw-araw siyang naghandang mangtambang na gamit ay malaking kabalyerya at hukbo ng magaang impanterya. Lingid sa kaalaman ni Labianos na ipaalam ng intelihensya ni Cesar ang plano ng kabilang panig na pagtambang sa kanya. Kaya nagpaliban siya ng ilang araw hanggang ang kaaway sa kanyang kauulit-ulit ng paghahandang mangtambang ay nabawasan ang kanilang pag-iingat. At pagkatapos isang umaga, bigla na lamang na nag-utos siya ng 8 veteranong lehyon na may kasamang kabalyerya na sundan siya sa may lagusang tinawag na Decuman. Pinauna niya ang kabalyerya na sa kanilang biglang pagkakatagpo sa magaang impanterya ng kaaway na naghihintay na mangtambang sa may mga lambak ay matagumpay na ng bawas sa bilang ng mga impanterya ng kaaway at ang mga nakaligtas ay tumakbo. Samantala, umabanse sila Bienos kasama ng kanyang kabalyerya upang suportahan ang mga tumakbo nilang impanterya. At nasa punto na siya noon na malamangan ang hukbo ni Cesar noong biglang lumitaw si Cesar at mga lehyon na nakapormasyong handa sa digmaan. Sa kanyang nakita, napatigil si Labianos at naghudyat siya sa kanyang mga kasama na umurong silang pabalik. Sa sumunod na araw, iniutos ni Juba na lahat ng mga katutubong Numidia na umalis sa kanilang mga pwesto at tumakbo sa kanilang kampo na sila ay maipako at mabitay sa krus. Samantala naman, nagproblema si Cesar sanhi ng kakulangan ng mais. Pinabalik niya lahat ng kanyang puwersa sa kampo at dahil iniwanan ang mga garrison sa Leptis, Ruspina at Asilia, inutusan niya sina Cispus at Aquila na magbarikada sila sa Adrumetum at Thapsus na gamit ang kanilang mga bapor. Pinasunog niya ang kampo nila sa Uzita at lumarga sila sa pormasyong handa sa labanan. Sa madaling araw, ipinatapon niya ang mga bagahe sa kaliwa at dumating sila sa lugar na Agar. Matindi dating sinalakay ng mga Gaetuli ang Agar at buong katapangan itong ipinagtanggol ng mga nakatira doon. Doon, nagkampo sila sa kapatagan bago dumating sa bayan. Lumarga siya sa bayan nakasama ang kanyang hukbo na naghanap ng probisyon. Nakahanap sila ng malaking imbak na cebada o barley, langis, vino, prutas na igos o figs sa Ingles, at kaunting trigo. Pinagpahinga niya ang hukbo bago sila bumalik sa kampo. Narinig ni Scipio ang tungkol sa pag-alis ni Cesar at sinundan niya ito sa gilid ng mga burol na kasama ang lahat ng kanyang puwersa. Nagpwesto siya mula sa layong 6 na milya at pinagkampo niya ang kanyang hukbo ng 3 hiwa-hiwalay na kampo. Ang bayan ng Zela, na kahilera ng kinaroroonan ni Scipio sa bayan, ay hindi tataas sa 10 milya mula sa kanyang kampo, subalit maaring 18 milya ito mula kay Cesar. Nagpaluwas si Scipio ng 2 lehyon doon para maghanap ng probisyon. Nalaman ito ni Cesar
mula sa isang takas at inalis niya ang kanyang kampo mula sa patag at dinala niya ito sa burol para mas ligtas. Nag-iwan siya ng garrison doon at lumarga siya sa kangit-ngitan ng madaling araw kasama ng kanyang puwersa. Dinaanan nila ang kampo ng kaaway at nagpunta sila sa bayan. Natuklasan niya na nagpunta ang mga lehyon ni Scipio sa mas loobang bahagi ng bayan para maghanap ng probisyon ng kanilang kampo. Habang pumalapit si Caesar at ang kanyang lupon sa kampo ni Scipio na hindi nila malilihisan at kailangan nilang pagdaanan, naghihintay naman noon sa mga malapit na burol sina Labienus at Afranius at nakahandang mangtambang sa lupon ni Caesar. Kasama ni Labienus at Afranius ang lahat ng kanilang kabalyerya at magaang impanterya. Sumugod ang mga ito at sumalakay sila sa likuran ni Caesar. Noong namalayan ito ni Caesar, pinakawalan niya ang kanyang kabalyerya para salubungin ng mga ito ang mga kalaban. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo sa lehyon na itambak nila ang lahat ng kanilang mga kargamento sa lupa at magmanumbalik silang humarap at sagupain ang mga kaaway. Kabibitaw pa lamang ni Caesar ang kanyang mga kautusan at sa unang pakikipagsalubong ng kanyang mga tauhan sa kalabang sina Labienus at Afranius, noong ang kalabang kabalyerya at magaang impanterya na nagtangkang tumambang ay nagsimula ng bumigay. Agad na naitaboy ng mga lehyon ng kampong Caesar ang mga tauhang Labienus. Noong akala ni Caesar na nahadlangan na nilang lubusan ang pagsalakay ni Labienus, nagpatuloy na muli sila sa kanilang paglalakbay. Muling nagsulputan ang mga miron na pangkat ng kampo ni Scipio at lumusob muli ang nagdagsaang mga katutubong Numidia at tinutukan nilang pinatamaan ang mga magaang impanterya ni Caesar. Maliliksi at bihasa ang mga katutubong Numidia na makipagsagupaan kahit may kalahok sila sa paligid ng mga kabayo at kayang-kaya nilang makipagpaligsahan sa bilis ng kanilang pagsulong o pag-urong. Gayunpaman, sila ay muling napabagsak ng hukbo ni Caesar. Subalit, inuulit-ulit nila ang gawin nilang bigla-bigla at pabugso-bugsong paglusob sa naglalakbay na hukbo ni Caesar. At umuurong sila kapag tatangkain ng mga sundalo sa hukbo ni Caesar ang maghanda sa pormasyong digmaan. Hindi sila lumalapit ng husto para maiwasan nila ang manu-manong sagupaan, sa halip ay nagtatakda sila ng distansya na ang kanilang mga tunod ay nakakapang-abot sa mga tauhan ni Caesar. Kitang-kita naman ni Caesar na ang ipinaggigiitang makamit ng mga kalaban ay ang mapilitan siyang magkampo sa lugar na walang mapagkukuhanan ng tubig at kung hindi, ang asa nila ay mamatay ang mga sundalo ni Caesar sa uhaw at gutom. Palibhasay, hindi sila nakakain mula madaling araw hanggang paglagpas ng dapit hapon. Asa nila na maging mga baka at hayop na tagadala ng kanilang kargamento ay mamamatay din sa sobrang uhaw. Noong dumating ang takip silim, ni wala pang 100 hakbang ang nagawang abanse sina Caesar sa laon ng 4 na oras. Naobserbahan niya na sa paglagay niya ng kabalyerya sa kaniyang likuran, nawalan siya ng maraming mga kabayo. Kaya inutusan niya ang lehyon na magpahuli sila at sarhan ang kanilang paghanay. Napansin niya na pagkatapos nitong maisagawa, bagaman mabagal at napabanayad ang kanilang paglakbay, ang mga lehyonaryo ay naging mas malakas at naging mas matibay silang sumagupa sa mga sumunod pa ring pangmiron ng mga kalaban dahil nagpatuloy pa ring nagsagawa ng mga pasulpot-sulpot na paglusob ang kampong Scipio. Nagmaniobrang umikot sa burol ang kabalyeryang Numidia ni Juba na kasama ni Scipio. Nagpakanan at nagpakaliwa sila para paligiran ng mga napagsamang tauhan ni Juba at Scipio ang puwersa ni Caesar. Pinagdagsaan ng magkasabwat na kampo na nilusob ang hukbo ni Caesar habang bahagi ng hukbong Scipio ay sumugod sa likuran ni Caesar.
Kung 3 o 4 na veterano ni Cesar ang umikot at lumaban at ipinatama nila ang kanilang mga habelina sa mga nanunudyong kaaway, malamang na libo ang tumakbong tumakas. Subalit bumalik ang mga itong sumalakay sa mga lehyonaryo at nagpaulan sila ng mga tunod. Kaya pahinto-hinto ang ginawang pag-abanse ni Cesar. Nakarating sila sa kampo ng lagpas ng takip silim at 10 lamang ang nasugatan. Nagretiro na rin sila Bianos sa kanilang kampo at ang kanyang nahapong mga tauhan, 300 sa kanila ang sugatan. Pinuurong na rin ni Scipio ang mga nakatanghal niyang mga elepante para ilaan niyang mga ito sa mas malakihang kaganapan. Napag-isip ni Cesar na kung harapin niya ang ganyang klase ng kalaban, kinailangan niyang direktahan at aralan ang kanyang mga sundalo sa ibang paraan. Nangag-usap siya sa kanila hindi sa wagas ng isang general ng veteranong hukbo na nagkamit na ng maraming mga tagumpay sa digmaan, kundi sa gayak ng isang bihasang eskrimador na nangsasanay sa kanyang mga gladyador. Iniintindi kung anong paa ang isusulong o iaatras, kung kailan sila kukontra at kung kailan naman nila patitibayin ang kanilang posisyon, kung kailan pakunyari ang pagsalakay at kung ano at saang lugar at sa anong wagas ilulunsad ang mga habelina. Isinagawa niya ito sapagkat ang magaang impanterya ng kalaban ay nagwaging ng gulo at ng ligalig sa hukbong Cesar, dahil hindi lamang nila naharangan ang kabalyeryang Cesar sa enkwentro sa pamamagitan ng pagpaslang nila sa mga kabayo sa pamamagitan ng mga habelina, kundi dahil sa liksi ng astang tulisan ng mga Numidiang kalaban. Pinagod din ng mga ito ang mga lehyonaryo ni Cesar, dahil sa ilang beses na umabanse upang sumugod ang mabigat na sandatahang hukbo ng kalaban, na iwasan nila ang magnganib dahil sa kanilang mabilisang pag-atras. Nabahala ng labis si Cesar sa isinasagawang taktika ng mga kaaway, dahil sa kadalas niyang sumabak na kasama ang kanyang kabalyerya. Kapag walang suporta ang impanterya, nakita niyang wala siyang kalaban-laban sa kabalyerya ni Scipio na suportado ng kanyang magaang impanterya. At dahil sa wala siyang palatandaan kung gaano kadami ang lehyong puwersa ng kaaway, ipinagpalagay niyang marami pang darating na mas malalaking problema kapag magsama-sama ang mga ito, at naisip niya na magiging kalula-lula ang ibubunga nitong kagitlaan. Karagdagan pa nito, ang bilang at ang laki ng mga elepante ay lalo lamang na nagdagdag ng alinlangan at kilabot sa mga sundalo. Bagay na nahanapan niya ng remedyo. Dahil pinasadyang kinuha mula sa Italia ang mga elepante, ginawa niya na ang kanyang mga tauhan ay masanay na nakakakita sa mga ito. Alamin nila ang lakas at tapang ng mga ito at kung anong bahagi ng katawan ng elepante ang kanilang kahinaan. Ito'y dahil bagaman natakluban ang mga elepante sa mga kung ano-anong dalang nakalambiting trapal at dekorasyon, kinakailangang iaral sa hukbo kung anong bahagi ng katawan ng elepante ang nanatiling walang talukbong at doon nila dapat ipapatama ang kanilang mga tunod. Kinailangan din niyang sanayin ang kanyang mga kabayo sa iyak, amoy at porma ng mga elepante at matagumpay niyang naisagawa ito. Nagawang hawakan ng mga sundalo ang mga elepante. Napag-aralan nilang samantalahin ang pagkabagal ng mga ito. Nagawa ring salakayin ng kabalyerya ni Cesar ang mga elepante na gamit ang pinapurol ng mga tunod, at unti-unti nilang napalapit ang kanilang mga kabayo sa mga ito. Dahil sa kanyang pag-alala at pag-iingat, naging mas marahan ang mga galaw ni Cesar at naging mas malalim ang kanyang pag-iisip. Kaya nabago ng kapuna-puna ang kanyang kaugaliang pagkaliksi at bilis. Hindi naman ito katakataka. Noong nakaraang mga taon ng digmaan sa Gaul, ang kanyang mga tauhan sa hukbo doon ay nasanay sa pakikipagtunggali sa malawak, mapatag at maluwag na kapaligiran. Sila'y kumakalaban sa nakikita at hindi mandarayang kalaban na nasusuklam sa mapaglinlang na katusuhan at minamahalaga ang kanilang sariling kagitingan at katapangan.
Subalit ngayon, kailangan niyang hasain at sanayin ang kanyang mga sundalo sa mga wagas ng panlilinlang ng isang mandarayang kalaban at turuan niya sila kung ano ang ipagpatuloy at kung ano ang iwasan. Para sila maturuan ng maaga, iningatan niya na hindi makulob ang kanyang mga lehyon sa iisang lugar kundi sa dahilang kailangan nilang maghagilap ng probisyon, madalas niya silang pinapaluwas na maglakbay sa formasyon at pinagpapalit-palit niya ang kanilang mga posisyon sa parehong formasyon. Ang kanyang rason dito ay inihahanda niya ang kanyang mga tauhan para hindi sila matuliro ng kalaban kahit na hindi sila huhumpayang sundan. Pagkatapos ng 3 araw, tinipon niya ang kanyang nahasa ng puwersa sa pormasyong paghanda sa bakbakan at nakahanay silang dumaan sa kampo ni Scipio. Naghintay sila kay Scipio sa lantad na kapatagan. Subalit noong natanto nila na tinatanggihan pa rin nito ang bakbakan, siya ay bumalik sa kampo. Nagdatingan naman ang mga sugo mula sa bayan ng Vacca, bayan na halos tumatagos sa bayan ng Zeta na inokupahan ni Cesar. Nang hiling ang mga sugo ng garrison ng mga gwardya mula kay Cesar at bilang ganti sa kanya, nangako silang ibigay nila sa kanya ang kanilang mga gamit na pandigmaan. Kaalinsabay nito, dala ng banal na pagpapala ayon kay Cesar, may dumating sa kanya na takas mula sa kaaway na kampo at nagsumbong ito. Sinabi ng takas na dumating doon sa Vacca si Juba at pinaligiran niya ito at pagkatapos nilang masakop ang lugar, pinagpapapaslang ni Juba ang lahat ng mga mamamayan doon at iniwanan niya ang lugar na pinagdarambungan ng kanyang mga tauhan. Nangyari ito bago pa man nakarating doon ang hukbo ni Cesar. Natapos na noong maripaso ni Cesar ang kanyang army sa umpisa ng 2 linggo ng Marso at sa sumunod na araw ay nakaabanse na ang kanyang buong puwersa ng 5 milya mula sa kanilang kampo. Tumigil sila na nakapormasyong handang makipagbakbakan sa pwestong 2 milya ang layo mula sa kampo ni Scipio. Noong halatang-halata na ni Cesar na kahit sa matagal at madalas na niyang panghamon sa kalaban na magsagawa sila ng harapang labanan o sa Ingles ay pitched battle, ang kalaban ay patuloy pa ring tumatanggi. Ibinalik niya ngayon ang kanyang hukbo sa kanilang kampo. Sa kinabukasan, pinakalas niya ang kanilang kampo at naglakbay silang nakahanay tungong Sarsura kung saan may garrison doon si Scipio na binuo ng mga Numidia at mayroon din siyang Cura Annunay ng mais. Ang Cura Annunay ay sistemang lohistiko ng Romano para sa pag-ipon at pagbahagi ng mga tribo o mais sa syudad o bayan. Naibalita ang galaw na ito ni Cesar sa kaaway na si Labienus at ito ang nag-udyok kay Labienus para mamuno siya ng pagsalakay sa likod ng hanay ng hukbo ni Cesar. Ang likod ng hanay ng hukbo ni Cesar ay siyang bahaging kabalyerya at magaang impanterya at linusob ito ni Labienus habang ang hukbong Cesar ay nasa lakbayan. Pinatutukang guluhin ni Labienus ang lehyon ni Cesar na may hawak na mga bagahe. Malakas ang loob ni Labienus na sugurin ang lehyong ito mismo dahil ang asa niya ay madali itong magbigay dahil sa hirap ng landas at sa bigat ng kanilang mga dala. Subalit naantabayanan ito ni Cesar at bago pa mang may nangyari, nag-atas na siya noon ng tig-300 lehyonaryo magmula sa bawat lehyon at pinaghanda niya ang mga itong magsandatahan at maghandang sumagupa sa kahit anong oras. Pinasalakay sila ni Cesar kay Labienus na nagulat sa kanilang pagdating at sa hindi niya inaasahang maagap na katugunan. Tumakbo siyang tumakas at marami sa kanyang mga tauhan ang napaslang o nasugatan. Bumalik ang mga tauhan ni Cesar sa kanilang mga pangkat sa hanay. Nagpatuloy na sumunod para mag-espya sa kanila si Labienus hanggang sa itaas ng bundok na dinaanan ng army ni Cesar. Dumating si Cesar sa Sarsura at sinakop niya ang bayan kahit naroon ang garrison ni Scipio na ipinapabantay nito kay
Publius Cornelius. Hindi na nagawang lumaban ni Cornelius, subalit isang veteranong tauhan ni Scipio ang nagmatigas na lumaban at siya ay napaslang. Ibinigay lahat ni Cesar ang nakaimbak doon na mais sa army at sa sumunod na araw, nagtungo ang buong hukbo sa bayan ng Tisdra. Sa Tisdra, naroon ang malakas na garrison ni Scipio na pinamunuan ni Considius, kasama ng kanyang hawak na pangkat ng mga gladyador. Panandali ang nagmanman si Cesar at nagpasya siya na hindi niya kukubkubin ito dahil higit na nangungunang kailangan na resolbahin niya muna ang kakulangan ng kanilang probisyon na mais. Umalis sila doon kaagad at nagkampo sila sa may malapit sa ilog sa lugar na 4 na milya ang layo mula sa bayan. Lumarga sila sa pang-4 na araw at bumalik sila sa kanilang dating kampo sa Agar. Samantala, ang Sabina, isang nasyong nasa tagiliran ng Pampang at bahagi ng kaharian ni Juba, ay nagpadala ng mga diputadong dumulog kay Cesar. Ang mga mamamayan doon ay malaon ng nasusupil sa ilalim ng otoridad ni Haring Juba at sila ay hindi na nakakatiis. Pinagpapapas lang nila ang garrison doon na iniwanan ng hari kaya nagpunta sila kay Cesar at nagtapat sila sa kanya. Humingi sila sa kanya ng pagtatanggol para sa syudad sa dahilang nag-aalsa na sila laban sa pamunuan ni Haring Juba. Inaprubahan ni Cesar ang kanilang hiling at ipinadala niya si Crispus. Si Crispus ay isa niyang tribuno at may kasamang isang pangkat na sundalo, isang lupon ng mga mamamana at mga kagamitang pandigmaan. Inako mismo ni Cesar ang depensa ng Sabina. Kaalinsabay nito ang mga lehyonaryo sa kampo ni Cesar na dahil nagkasakit o dahil sa ibang mga kadahilanan ay hindi nakasamang dumating sa Aprika ay nakarating na kay Cesar sa isang sakayan. Ang lupon ay binuo ng mga 4,000 impanterya at 400 kabayo, 1,000 mamamana at funditores. Dala niya ang mga ito kasama ang dati niyang hukbo. Sila ay sumulong sa isang patag na may layong 8 milya mula sa kanyang kampo at 4 na milya mula sa kampo ni Scipio at doon hinantay niya ang kalaban habang pinaayos niya ang kanyang hukbo sa pormasyong handa sa digmaan. May isang bayan sa ibaba ng kampo ni Scipio na tinawag na Tegea, kung saan ay naglagay si Scipio ng kanyang garrison doon na may 400 kabayo. Dinala ni Scipio ang mga ito sa magkabilang kanan at kaliwang banda ng bayan. Pagkatapos, pinarating niya roon ang kanyang lehyon. Pinag-ayos niya ang mga ito sa pormasyong handang pandigmaan sa ibabaw ng burol at nasa ibaba ng kaunti ng kanyang kampo. May layo itong 1,000 hakbang mula sa kanyang kampo. Nagpatuloy si Cesar na naghintay ng matagal-tagal sa isang pwesto at hindi nagpapahiwatig ng anumang sadya. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-utos siya ng eskwadron ng mga kabayo na sinuportahan ng kanyang magaang impanterya, mga mamamana at funditores na sumalakay sa kabalyerya ng kalaban na nagbabantay bago dumating sa kabayanan. Pagkatapos na nakaabanse ang hukbo ni Cesar at sumulong na nagpahagibis ang mga tauhan sa kanilang mga kabayo, sinimulan ni Placidos sa kampo ni Scipio na pahabain ang kanyang harap para mapaligiran niya ang hukbo ni Cesar. Bilang katugunan, pinakawalan ni Cesar ang 300 lehyonaryo niya para umalalay sila sa kabalyerya, samantalang si Labienus ay walang tigil sa kapapadala niya ng kahalili ng kanyang kabalyerya na nasugatan o nahapo na. Nagsimulang bumigay ang kabalyerya ni Cesar na binuo ng 400 dahil sa nagdagsa ang kabalyerya ng kaaway na umabot sa tila 4,000, 10 beses na mas malaki ang lupon nila kaysa kay Cesar. At sa walang hinto na panggugulo sa kanila ng magaang impanterya ng mga Numidia. Pagkapansin ni Cesar ng panghina ng kanyang panig, pinadala ni Cesar ang lehyon sa kaliwang gilid niya para alalayan nito ang kanyang kabalyerya.
Sa pagdaluhong ng mga ito sa mga bumigay ng lupon, nahagip nila ng minsanan ang mga kalaban at naitaboy nila ang mga ito. Napatay ang marami at dagsa ang nasugatan. Hinabol ng mga tauhan ni Cesar ang mga kalaban ng hanggang 3 milya at hanggang sa malapit na sa bundok, at pagkatapos bumalik ang mga ito sa kanilang mga kasama. Ipinagpatuloy ni Cesar ang pakipagbakbakan hanggang lumagpas ng dapit hapon bago sila bumalik sa kampo na walang nabawas sa kanyang mga tauhan. Samantalang sa kabilang kampo, nasugatan ng malubha sa ulo si Placidos at marami sa kanyang mga opisyal ang nasugatan o napatay. Dito nagtatapos ang kabanatang ito hanggang sa susunod na kabanata.